Hindi na tayo bagay, Mateo. Ang apat na salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malaking martilyo, mas matindi pa sa bigat ng bawat sako ng sementong pinasan niya sa buong buhay niya. Saglit na nabura ang lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Nakatayo si Isabel sa gitna ng kanilang maliit na inuupahang kwarto. Ang kwartong pinagsaluhan nila ng mga pangarap sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, parang hindi na ito ang Isabel na kilala niya. Ang suot nitong bestida ay simple pero mamahalin. Ang buhok ay plansado at makintab, at ang amoy niya iba na rin. Hindi na ito ang pamilyar na amoy ng baby powder na gusto niya, kundi isang pabangong matapang at banyaga. Anong ibig mong sabihin? Hirap na hirap lumabas ang mga salita sa bibig ni Mateo. Napabuntong hininga si Isabel, isang tunog ng pagkainip na parang punyal na humiwa sa puso ni Mateo. Tingnan mo ang paligid natin, Mateo. Itinuro ni Isabel ang munting lamesa na pinaghirapan niyang ihanda. 2 plato, 2 baso, isang bote ng murang red wine at isang pirasong rosas sa gitna na nagsisimula ng malanta dahil sa init. Ang paborito nilang adobong manok at sinangag ay nakahain, ang kanin na may puso pang hugis sa ibabaw. Ito? Hanggang dito na lang ba tayo? Bago pa man makasagot si Mateo, bumalik ang isip niya kaninang umaga lang. Ang init ng sikat ng araw sa malawak na graduation grounds ay hindi niya ininda. Suot ang pinakamaganda niyang polo shirt na 2 beses niyang pinlansya kagabi. Nakatayo siya sa pinakalikod na bahagi ng mga manonood. Hindi niya abot tanaw ang entablado, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay naroon siya. Nang tawagin ang pangalan ni Isabel Reyes, cum laude, hindi maalis ang ngiti sa mga labi ni Mateo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Bawat palakpak ng mga tao sa paligid ay parang palakpak para sa kanya. Sa bawat yabag ni Isabel paakyat ng entablado, nakikita niya ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Nakita niya ang sarili niyang nagbubuhat ng hollow blocks sa ilalim ng tirik na araw, ang pawis na tumatagaktak sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga gabing nag-overtime siya sa construction site kahit umuulan ng malakas, para lang may maipadala siyang extra para sa mga proyekto ni Isabel. Ang mga kalyo sa palad niya, ang sakit sa kanyang likod, tuwing umaga lahat ng iyon ay nagkaroon ng halaga nang makita niya si Isabel na inaabot ang diploma. Ang diploma na iyon para sa kanya ay hindi lang papel. Iyon ang huling ladrilyo, ang pinakamahalagang piyesa sa bahay na pinapangarap nilang itayo. Ang kanilang kinabukasan. Ngunit ngayon, habang nakatayo sa harap niya, ang Isabel na may hawak ng diplomang iyon ay parang isang estranghero. 5 taon, Mateo. 5 taon kang construction worker, sabi ni Isabel. Ang bawat salita ay malamig at walang emosyon. At sa tingin mo, pagkatapos kong magtapos, babalik ako sa buhay na ganito? Sa isang kwartong amoy semento at pawis? Isabel, hindi ba't ito ang pangarap natin? Nanghihinang sabi ni Mateo. Nagsimula tayo dito. Sabi mo, magtitiis lang tayo. Ngayong nagtapos ka na, sisimulan na natin. Walang tayo, Mateo. Putol ni Isabel sa kanya. May iba na ako. Doon na gumuho ang mundo ni Mateo. Ang mga pader ng kwartong iyon ay tila unti-unting lumapit sa kanya, sinasakal siya. Sino? Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas. Isang businang mayaman at arogante. Doon napansin ni Mateo ang isang relong kumikinang sa braso ni Isabel, isang relong alam niyang hindi niya kailanman mabibili. Si Marco, mahinang sabi ni Isabel, pero sapat na para marinig ni Mateo. Si Marco Valencia. Matagal na kami. Valencia, ang pangalang iyon, pamilyar.
Yun ang pangalan ng malaking construction firm na laging kinukwentuhan ng kanyang mga kasamahan, isang higante sa industriya. Naglakad si Isabel papunta sa pinto, hindi man lang lumingon pabalik. Bawat hakbang niya palayo ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Mateo. "Isabel, sandali!" Desperadong tawag niya. "Paano na tayo? Paano na ang mga pangako mo?" Huminto si Isabel sa may pintuan at hinarap siya sa huling pagkakataon. Ang mga mata niya ay walang bakas ng pagmamahal, kundi awa, isang nakakainsultong awa. "Magpasalamat ka na lang, Mateo, dahil sa'yo nakatapos ako. Pero hanggang doon na lang yon. Kailangan ko ng lalaking kayang ibigay sa akin ang mundo, hindi lang isang bubong na gawa sa yero." Binuksan niya ang pinto. Sa labas, nakaparada ang isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya kailanman nakita sa kanilang eskinita. Isang lalaking nakasalamin ang bumaba mula sa driver's seat at pinagbuksan siya ng pinto. Sumakay si Isabel sa loob ng walang alinlangan. Ang pinto ng mamahaling sasakyan ay nagsara na may isang malutong na tunog, isang tunog na nagsasara rin sa kabanata ng buhay nila. Naiwan si Mateo na nakatayo, nakatingin sa saradong pinto. Ang amoy ng adobo na kanina lang ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga masasayang araw ay biglang naging parusa. Tumingin siya sa lamesang inihanda niya. Ang hugis pusong kanin ay parang isang masamang biro. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lakas na ginamit niya sa pagbubuhat ng libu-libong sako ng semento ay biglang naglaho. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng kalyo ay napahawak sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang sakit na umaakyat mula sa kanyang sikmura. Ang huling ladrilyo na akala niya ay bubuo sa kanilang pangarap ay siya palang gagamitin para tuluyang isara at ibaon ang kanyang puso. Sa gitna ng katahimikan ng kwartong puno ng mga pira-pirasong pangarap, isang malakas na higbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Mateo. Gumuho siya sa sahig, sa tabi ng mga pagkaing lumalamig na tulad ng pag-ibig na inalayan niya ng kanyang buong lakas at buhay. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang, walang katapusang gabi. Hindi na alam ni Mateo kung Lunes ba o Biyernes. Ang tanging orasan niya ay ang sikat ng araw na tumatagos sa maliit na bintana, isang paalala ng panibagong araw na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang kwartong dati puno ng mga pangarap ay naging isang kulungan ng mga alaala. Ang mga pagkaing inihanda niya para sa kanilang selebrasyon ay nanatili sa lamesa, inaamag na at nilalanggam. Hindi niya magawang itapon, para kasing sa pagtapon niya sa mga iyon ay tinatapon na rin niya ang huling piraso ng pag-asang baka sakaling bumalik pa si Isabel. Sa isang sulok, nakatiwangwang ang isang lumang suklay na naiwan ni Isabel, isang murang suklay na may bungi-bungi ng ngipin. Naalala niya noong binili niya iyon para dito sa isang bangketa. Tuwang-tuwa noon si Isabel, sabi pa niya, "Kahit anong ibigay mo, basta galing sa'yo, para sa akin ay ginto." Isang kasinungalingan. Lahat pala ay kasinungalingan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga pangako nito. Ang mga gabing magkayakap sila habang binibilang ang mga bituin mula sa bintana. "Pag nakatapos ako, aahon tayo, Mateo." Bulong nito sa kanya noon. "Bibilhin natin yung maliit na bahay sa dulo ng kalye natin sa probinsya. Magkakaroon tayo ng 2 anak." Ang mga pangarap na iyon ngayon ay parang mga bubog na nakakalat sa sahig at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang sakit ng pagtapak sa mga iyon. Napilitan siyang pumasok sa trabaho nang maubos ang natitira niyang pera. Ngunit ang katawan niya lang ang nandoon. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa sakit, sa puot, sa tanong na bakit. "Hoy, Santos!" sigaw ni Mang Lito, ang kanilang foreman. "Ano ba?
Baka gusto mong magising sa katotohanan at ilapag yang bakal na yan ng maayos. Nasa ika-5 palapag sila ng ginagawang gusali. Hawak ni Mateo ang isang mahabang bakal, ngunit hindi niya namalayang dahan-dahan itong dumudulas sa kanyang pagkakahawak. Sa isang iglap, nahulog ito. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, lahat ay napahinto. Anak ng! Muntik nang tamaan si Berto. Galit na sigaw ni Mang Lito, ang mukha ay namumula. Kung gusto mong magpakamatay, Santos, huwag kang mandamay ng iba, umuwi ka na. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad paalis. Dala-dala ang kahihiyan at ang bigat ng isang buhay na parang wala ng direksyon. Gabi. Ang sahod na natanggap niya ay basa na sa pawis sa loob ng kanyang bulsa. Sa halip na umuwi sa kanyang kulungan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na pamilyar ang maliit na karinderya ni Aling Clara sa kanto. Isang bote nga po, sabi niya, inilapag ang gusot na pera sa lamesa. Hindi na siya kumain. Sunod-sunod niyang tinungga ang bote ng alak. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Ang pait ng alak ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nagsimula nang umikot ang kanyang paningin. Ang mga ilaw sa karinderya ay nagsasayaw at ang mga boses ng ibang kumakain ay parang ugong na lang. Lahat kayo mga manloloko! Sigaw niya sa kawalan, napatayo at muntik ng matumba. Pare-pareho lang kayo. Ang ilang customer ay napatingin sa kanya nang may pagkainis. Si Clara, isang babaeng nasa mga 30 na may simpleng itsura ngunit matatalas na mga mata, ay kalmadong lumapit sa kanya. Hoy, tama na yan, sabi nito sa isang boses na mahinahon pero may bigat. Umuwi ka na, lasing ka na. Pera ko naman to, sagot ni Mateo, ang dila ay nabubulol. Wala kang pakialam. Hindi na sumagot si Clara. Hinayaan lang siya nitong umupo muli at isubsob ang mukha sa lamesa. Isa-isang umalis ang mga customer hanggang sa silang dalawa na lang ang natira. Isinara ni Clara ang kanyang karinderya, ngunit hindi niya pinaalis si Mateo. Nang bahagyang mahimasmasan si Mateo, naramdaman niya ang isang mainit na mangkok na inilapag sa harap niya. Humingop ka ng sabaw, pampababa ng tama, sabi ni Clara na upo sa kabilang upuan. Itinaas ni Mateo ang kanyang ulo. Ang mukha niya ay namumugto, ang mata ay pula. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Clara. Walang paghuhusga. Bakit? Tanong ni Mateo sa mahinang boses. Bakit mo to ginagawa? Nagkibit balikat si Clara. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, ilang taon na ang nakalipas, sagot niya. Iniwan din ako. Ipinagpalit sa mas mayaman, mas maganda ang kinabukasan. Natigilan si Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang may isang taong nakakaintindi sa kanya. Wala nang silbi, sabi ni Mateo. Ang boses ay basag. Binigay ko ang lahat. Para saan pa? Isa lang akong hamak na construction worker. Tinitigan siya ni Clara ng diretso sa mata. Oo, isa kang construction worker. Marangal yan. Pero yan lang ba talaga ang tingin mo sa sarili mo? Mahinahong tanong nito. Ang paghihiganti, Mateo, ay hindi sa kanya. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya na nagkamali siya. Ang pinakamagandang paghihiganti, pagpapatuloy ni Clara, dahan-dahan at may diin ay para sa sarili mo. Yung ikaw mismo ang magpapatunay sa sarili mo na hindi ka lang yun, na karapat-dapat kang irespeto, na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagtingin ng ibang tao. Tumayo si Clara at nagsimulang magligpit. Bago siya pumasok sa kusina, hinarap niya ulit si Mateo. Bumangon ka. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa isip ni Mateo. Mas malakas pa sa lahat ng masasakit na salitang binitawan ni Isabel. Umuwi si Mateo ng gabing iyon na may bigat pa rin sa puso, pero may kaunting liwanag na sumisilip. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang amoy ng pagkabulok at kalungkutan ay sumalubong sa kanya.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatalo. Sa halip na humiga, nilapitan niya ang isang lumang baul sa sulok. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang damit at gamit, nandoon ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na pag-aari niya at hindi nila. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang nakarolyong diploma, nakatali ng isang kupas na pulang ribbon, ang kanyang high school diploma. Sa ilalim ng kanyang pangalan, nakasulat ang mga salitang "with honorable mention." Tinitigan niya ito. Ang mga kalyo sa kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang papel na nagpapaalala sa kanya ng isang pangarap na matagal na niyang ibinaon ang pangarap bago pa dumating si Isabel. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang ideyang nakakatakot, halos imposible, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman niyang muli ang isang bagay na akala niya ay tuluyan ng namatay sa kanyang puso. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinabukasan, gumising si Mateo bago pa man tumilaok ang mga manok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang bigat ng construction site ang nasa isip niya. Ang una niyang tiningnan ay hindi ang kanyang mga gamit sa trabaho, kundi ang high school diploma na maingat niyang inilapag sa ibabaw ng maliit na lamesa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya, ang papel na iyon ay parang isang sinaunang mapa na nagtuturo sa isang kinalimutang kayamanan. Isang pangarap na ibinaon niya sa ilalim ng libu-libong sako ng semento at mga pangako ni Isabel. Ang maging isang engineer, isang ngiting mapait ang gumuhit sa kanyang mga labi. Engineer? Siya, isang construction worker na halos 30 taon na. Isang lalaking mas bihasa sa paghawak ng pala kaysa sa ballpen. Nakakatawa. Halos imposible. Ngunit ang mga salita ni Clara ay bumalik sa kanya, malinaw at matatag. Bumangon ka. Hindi siya bumalik sa construction site ng araw na iyon. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Pumasok siya sa isang internet cafe. Ang ingay sa loob ay nakakabingi. Mga kabataang sumisigaw habang naglalaro ng computer games, ang sunod-sunod na pag-click ng mga keyboard, ang amoy ng air conditioner na may halong amoy ng sigarilyo. Naramdaman ni Mateo na hindi siya kabilang doon. Ang kanyang mga kamay na magaspang at malalaki ay tila hindi bagay sa maliit na mouse at makinis na keyboard. Paano mag-aral ulit? Yon ang una niyang na-type sa search bar. Ang mga daliri niya ay naninigas at mabagal. Libo-libong resulta ang lumabas. Nalula siya. Sinubukan niya ulit. Engineering school para sa nagtatrabaho. Doon, nagsimulang magkaroon ng kaunting linaw ang lahat. May mga universidad palang nag-aalok ng mga night class, mga programa para sa mga tulad niya. Nagbasa siya ng nagbasa, ang mga mata niya ay nananakit na sa pagtutok sa screen. Inilista niya sa isang kapirasong papel ang mga pangalan ng eskwelahan, ang mga requirements, ang mga numero ng telepono. Pagkatapos ng 2 oras, lumabas siya ng internet cafe na may sakit sa ulo at kumakalam na tiyan, ngunit may hawak na isang listahan ng pag-asa. Ang sumunod na araw ay ginugol niya sa pagtawag sa mga numerong iyon. Ang bawat sagot ay tila isang pinto na dahan-dahang sumasara sa mukha niya. Sorry sir, puno na po ang slots. Kailangan po ng entrance exam, next semester pa po ang schedule. Sir, sigurado po ba kayo? Mahirap po ang engineering. Ang huling tanong na iyon ang pinakamasakit. Naramdaman niya ang paghuhusga sa kabilang linya, ngunit hindi siya sumuko. May isang eskwelahan, isang state university na hindi gaanong kilala ang nagsabing pwede pa siyang humabol. Kailangan lang niyang magpasa ng mga dokumento sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, suot ang parehong polo shirt na isinuot niya sa graduation ni Isabel, nagtungo si Mateo sa universidad na iyon. Ang campus ay malaki,
puno ng mga estudyanteng bata at masigla. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang bansa. Sa admissions office, isang babaeng bata at mukhang istrikta ang humarap sa kanya. "Good morning, sir. How may I help you?" Tanong nito. Ang mga mata ay nakatutok sa computer. "Mag-a-apply po sana ako para sa civil engineering program," sabi ni Mateo. Ang boses ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang kanyang mga dokumento. Tumingin ang babae sa kanya pagkatapos ay sa kanyang mga papel. Bahagya itong kumunot noo. Tiningnan nito ang birth certificate niya pagkatapos ay muling tumingin sa mukha niya. Ang tingin nito ay dumapo sa kanyang mga kamay na may kalyo na nakapatong sa counter. Sir," sabi ng babae, ang ngiti ay pilit. "For the night class program po ba ito?" Tumango si Mateo. "Okay," sabi nito, kinuha ang mga papeles. "Sigurado po ba kayo dito, sir? Ang engineering po kasi, very demanding." Naramdaman na naman ni Mateo ang pamilyar na kirot ng pagmamaliit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagpatinag. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ng babae. "Opo, ma'am, sigurado po ako." Pabalik mula sa unibersidad, ang pag-aalinlangan ay muling bumalot sa kanya. Paano niya pagsasabayin ang trabaho at pag-aaral? Saan siya kukuha ng pambayad sa tuition fee? Dinala na naman siya ng kanyang mga paa sa karinderya ni Clara. Naabutan niya itong mag-isang nagpupunas ng mga lamesa. "Mateo," bati nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi. "Kumain ka na ba?" Umiling si Mateo at naupo. Hindi niya alam kung paano sisimulan. "Clara," sabi niya sa wakas, may ginawa akong kabaliwan." Ikinuwento niya ang lahat, ang pagpunta sa internet cafe, ang mga tawag sa telepono, ang pag-a-apply sa unibersidad. Habang nagsasalita siya, nakahanda na ang sarili niya sa posibleng reaksyon ni Clara. Baka pagtawanan siya nito o sabihing nababaliw na siya. Ngunit hindi. Si Clara ay nakinig lang ng mabuti, ang mga mata ay hindi humuhusga. Nang matapos siyang magkwento, katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Clara, pumasok sa loob ng counter at may kinuha. Inilapag niya sa harap ni Mateo ang isang ballpen at ilang pirasong papel. "Ano to?" tanong ni Mateo. "Application forms," sagot ni Clara. "Na-download ko kanina, mas malinaw to kaysa sa mga kinopya mo lang, tulungan na kitang fill-upan." Natigilan si Mateo. "Bakit?" "Dahil minsan, kailangan natin ng isang taong maniniwala sa mga kabaliwan natin hanggang sa maniwala na rin tayo mismo," sabi ni Clara na upo sa tabi niya. "At isa pa, kailangan kong bumawi. Dahil sa'yo, nabenta ko lahat ng sabaw ko nung gabing naglasing ka." Isang totoong ngiti, ang unang totoong ngiti sa loob ng maraming linggo, ang sumilay sa labi ni Mateo. Tinulungan siya ni Clara sa pagsagot sa mga forms. Nang makita nila ang halaga ng miscellaneous fees, napabuntong hininga si Mateo. "Saan ako kukuha nito?" Walang sabi-sabing kumuha si Clara ng pera mula sa kanyang kaha. "Heto," sabi niya, iniabot ang ilang libong piso. "Utang mo muna sa akin, bayaran mo pag engineer ka na. Siguraduhin mong may tubo, ha?" Hindi makapagsalita si Mateo. Ang kabaitan ni Clara ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig niyang kaluluwa. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa unibersidad. Dala niya ang kumpletong mga dokumento at ang bayad para sa mga fees. Habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng eskwelahan, huminto siya saglit. Pinagmasdan niya ang mga estudyanteng pumapasok at lumalabas. Mga bata puno ng enerhiya at pangarap. Huminga siya ng malalim, niyakap ang brown envelope na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Ito na yon, ang unang hakbang. Pumasok siya sa loob. Isang linggo ang lumipas. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapakaba sa kanya.
Bawat email notification ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi mula sa trabaho. Humiga siya sa kanyang kama, handa nang matulog nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Galing sa admissions office. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang binabasa ang mga unang salita. Dear Mr. Mateo Santos, congratulations! We are pleased to inform you that you have been accepted into the Bachelor of Science in Civil Engineering program. Hindi na niya tinapos ang pagbabasa. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kisame na may mga agiw. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo ay nanginginig habang hawak ang cellphone. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata at gumulong sa gilid ng kanyang mukha. Hindi ito luha ng pighati o panghihinayang. Ito ay luha ng isang bagong simula, 5 taon. Ang 5 taon na ibinigay niya kay Isabel para sa diploma nito ay siya namang 5 taon na ibinigay niya sa sarili niya. Ngunit ang 5 taon na ito ay hindi sinusukat sa mga pangako at matatamis na salita. Sinusukat ito sa dami ng tasang kape na ininom niya para lang manatiling gising sa kapal ng mga kalyo na dumagdag sa kanyang mga palad at sa lalim ng mga eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhay ay naging isang walang tigil na rutina. Gigising siya ng alas 4 ng umaga, maghahanda para pumasok sa construction site. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, siya si Mateo, ang construction worker. Kasama ng ibang mga trabahador, magbubuhat siya ng mga hollow blocks, magmamasa ng semento at magkakabit ng mga bakal sa ilalim ng anumang panahon, matinding sikat ng araw man o malakas na buhos ng ulan. Ang katawan niya ay pagod at nananakit, ngunit ang isip niya ay kailangang manatiling alisto. Isang pagkakamali lang sa taas ng gusali ay maaaring katumbas ng kanyang buhay. Kapag tumunog na ang sirena ng alas 4, hindi pa tapos ang kanyang araw, doon pa lang magsisimula ang pangalawang bahagi nito. Mabilis siyang maghuhugas at magbibihis sa isang maliit na kubol sa site, aalisin ang alikabok at amoy ng semento sa katawan at isusuot ang kanyang uniforme sa eskwela. Sasakay siya ng jeep, siksikan at mausok, at doon, habang nakabitin sa estribo, bubuklatin niya ang kanyang mga libro. Ang ingay ng trapiko at ang init ng hapon ay kanyang nilalabanan, pilit na inuunawa ang mga komplikadong formula ng calculus at physics. Pagdating ng alas 6 ng gabi sa universidad, siya naman si G. Santos, ang pinakamatandang estudyante sa klase. Ang kanyang mga kaklase ay mga kabataang nasa edad ng kanyang mga pamangkin. Ang kanilang mga pinag-uusapan ay tungkol sa mga bagong labas na gadgets, mga sikat na artista o mga plano para sa weekend. Siya, ang iniisip niya ay kung paano pagkakasyahin ang natitirang pera hanggang sa susunod na sahod at kung paano tatapusin ang kanyang assignment bago siya madaig ng antok. May mga pagkakataong nararamdaman niya ang mga tingin nila, ang mga tinging nagtatanong, anong ginagawa ng matandang to dito? Minsan may mga bumubulong pa, Kuya, baka naligaw ka lang. Sa simula, masakit. Nararamdaman niya ang pader sa pagitan nila. Ngunit kalaunan, natutunan niyang huwag na lang itong pansinin. Ang bawat formula na kanyang nasasagutan, bawat konsepto na kanyang naiintindihan, ay nagiging isang ladrilyo na nagpapatibay sa pader na iyon, isang pader na hindi para ihiwalay ang sarili, kundi para protektahan ang kanyang determinasyon. Isang gabi, pinatawag siya ng kanilang propesor sa algebra. Mr. Santos, sabi ng matandang propesor habang tinitingnan ang kanyang class card, nakikita ko ang effort mo, pero bumabagsak ka sa mga quizzes ko. Anong problema? Napayuko si Mateo, naramdaman ang hiya.
Pasensya na po, sir. Pagod lang po siguro galing sa trabaho. Anong trabaho mo? Construction worker po. Natigilan ang propesor. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila ngayon lang talaga siya napansin. May bahid ng paghanga ang sumilay sa mga mata nito. Sige, sabi ng propesor. Bigyan mo ako ng isang tasang kape kada klase. Tuturuan kita pagkatapos ng discussion. At iyon na nga ang naging sistema nila. Si Mateo ang naging tagatimpla ng kape ng propesor. At kapalit nito, nakakakuha siya ng libreng tutorial. Ang mga kaklase niyang dati nang iismol sa kanya ay nagsimula ng tumingin sa kanya ng may respeto. Sa gitna ng lahat ng pagod at hirap, may isang lugar na nagsisilbing kanlungan ni Mateo, ang karinderya ni Clara. Ito na ang naging huling hantungan niya bago umuwi gabi-gabi. Doon, laging may nakahandang isang mainit na mangkok ng sabaw o isang platong kanin na may ulam kahit sarado na ang pwesto. O, engineer, mukhang binagyo ka na naman na madalas na biro ni Clara pagkakita sa pagod niyang mukha. Malapit na, lagi niyang sagot, kasabay ng isang pagod na ngiti. Hindi lang pagkain ang ibinibigay ni Clara. Ibinibigay nito ang kanyang oras at ang kanyang pakikinig. Sa kanya ikinukwento ni Mateo ang hirap ng isang exam, ang sungit ng isang propesor, o ang kasiyahan kapag may natutunan siyang bago. Si Clara naman, ikinukwento ang mga nangyari sa kanyang araw, ang mga nakakatuwang customer o ang mga planong pagpapaganda sa kanyang munting kainan. Isang gabing malakas ang ulan, naabutan ni Mateo si Clara na abala sa paglalagay ng mga balde sa ilalim ng mga tulo sa bubong na yero. Naku, kailangan na talagang palitan nito, sabi ni Clara na may halong pag-aalala. Kinabukasan, Sabado, walang pasok si Mateo sa eskwela. Ngunit sa halip na magpahinga, gumising siya ng maaga nang hiram ng mga gamit sa construction site at nagpunta sa karinderya. Naabutan niya si Clara na naghahanda palang magbukas. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nito. Aayusin ko na yung bubong mo, sagot ni Mateo, ngumiti. Bayad ko sa mga sabaw. Maghapon silang magkasama. Si Mateo ay nasa bubong, nagpapalit ng mga yero at naglalagay ng sealant. Si Clara naman ay nasa baba, abot ng mga gamit, tubig at pamunas ng pawis. Sa kanilang pagtatrabaho, may mga sandali ng tawanan, ng biruan. May isang pagkakataon na muntik nang madulas si Mateo at napasigaw si Clara sa takot. Nang makabalanse si Mateo, nakita niya ang totoong pag-aalala sa mukha nito. Sa sandaling iyon, may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagod pero masaya, sabay silang naghapunan ng gabing iyon sa ilalim ng bagong ayos na bubong. Wala nang tumutulo. Salamat, Mateo, sabi ni Clara. Ang mga mata ay kumikinang. Ako ang dapat magpasalamat, sagot niya. Ang huling taon sa kolehiyo ang pinakamabigat, thesis, mga major subjects at ang final defense. May mga gabing halos hindi na natutulog si Mateo. Ang kanyang katawan ay bumibigay na, ngunit ang kanyang diwa ay hindi sumusuko. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay niya, ang araw ng kanyang graduation. Suot ang kanyang itim na toga, umakyat siya sa entablado. Mas matanda siya ng 10 taon sa karamihan ng mga kasabayan niya. Ngunit nang tawagin ang pangalan niya Mateo Santos, Bachelor of Science in Civil Engineering, ang palakpakan ay kasing lakas din ng iba. Habang inaabot niya ang kanyang diploma, ang parehong diploma na minsan niyang ipinagdamot sa sarili para sa iba, ang mga mata niya ay naghanap sa mga manonood. Wala siyang pamilya doon. Ang mga magulang niya ay nasa probinsya at hindi na niya sila nabalitaan. Ngunit sa pinakalikod na bahagi ng malaking hall sa may pintuan, nakita niya ito. Nakita niya si Clara. Nakatayo lang itong mag-isa, suot ang pinakamaganda nitong bestida. Hindi ito sumisigaw o pumapalakpak ng malakas. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya
ang mga kamay ay magkadaop sa harap ng dibdib at sa mga labi nito. Naroon ang isang ngiting puno ng pagmamalaki at saya, isang ngiting para sa kanya lang. Iyon lang ang kailangan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na lahat ng pawis, lahat ng puyat, lahat ng sakit, lahat ay nagkakahalaga. Ang seda ng damit ay malambot sa kanyang balat. Ang mga diamante sa kanyang leeg at mga tainga ay malamig at mabigat. Mula sa malawak na bintana ng kanilang mansyon, tanaw ni Isabel ang isang hardin na perpektong inalagaan, na may mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan at isang swimming pool na kasing asul ng kalangitan. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ito ang buhay na ipinagpalit niya sa lahat. Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng isang salamin na kasing laki ng pader, tinitingnan ang kanyang refleksyon. Isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang babae sa salamin ay maganda, elegante at mukhang mayaman, ngunit ang mga mata nito malungkot, estranghero. Hinaplos niya ang mamahaling bestida. Ilang taon na ang lumipas mula nang iwan niya si Mateo, ngunit parang ibang buhay na iyon, parang isang panaginip na pilit niyang tinatakasan, o isang bangungot na pilit niyang ginigisingan ngayon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Walang maririnig kundi ang mahinang ugong ng air conditioner at ang pagtiktak ng isang antigong orasan sa pasilyo. Walang halakhak, walang kwentuhan, walang amoy ng adobong niluluto. Ang bahay na ito ay hindi isang tahanan, isa itong malaki at magandang hawla. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita ang lumabas sa screen. Rina, ang dati niyang kaibigan sa probinsya. Saglit siyang nag-atubili bago ito sagutin. "Hello, be ease." Masiglang bati sa kabilang linya. "Kamusta ka na? Nakita ko mga pictures mo sa social media. Grabe, ang yaman mo na." Pilit nang ngumiti si Isabel. "Okay lang naman, Rina. Kayo, kamusta na?" "Eto, tulad pa rin ng dati." "Uy, may reunion ang batch natin next month. Umuwi ka naman." Bago pa man makasagot si Isabel, isang kamay ang marahang kumuha ng cellphone mula sa kanya. Napalingon siya. Si Marco, nakatayo sa likod niya, suot ang isang mamahaling suit. Ang ngiti sa labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hello, sorry Rina, my wife is quite busy," sabi ni Marco sa telepono sa isang boses na malambing ngunit may diin. "Maybe next time." Ibinaba ni Marco ang tawag at inabot pabalik kay Isabel ang cellphone. "Sino yon, honey?" tanong niya. Inaayos ang kwelyo ng damit ni Isabel. "Kaibigan ko lang," mahinang sagot ni Isabel. "You know I don't like you talking to them," sabi ni Marco. Ang tono ay hindi na malambing. "They remind you of a past you should forget. Isa ka ng Valencia. You should act like one." Hindi na kumibo si Isabel. Ito na ang naging buhay niya. Bawat kilos niya ay may permiso. Bawat kaibigan niya ay kailangang dumaan muna sa pagsusuri ni Marco. Akala niya ang pag-aasawa kay Marco ang magbibigay sa kanya ng kalayaan mula sa kahirapan. Hindi niya alam na ipinagpalit lang niya ang isang uri ng kulungan sa isang mas maganda, ngunit mas masikip, gabi. Isang malaking dinner party ang idinaraos sa kanilang mansyon para sa mga business partners ng pamilya Valencia. Si Isabel, bilang asawa ni Marco, ay kailangang gumanap bilang perpektong hostess. Ngumingiti siya sa lahat, nakikipagkamay at nag-aalok ng alak kahit ang gusto lang niya ay magkulong sa kanyang kwarto. Lumapit sa kanila ang ama ni Marco, si Don Ricardo Valencia, isang lalaking tila laging may anino ng kapangyarihan sa kanyang mukha. "Marco, my son." "And Isabel," bati nito, ang tingin kay Isabel ay malamig. "You look stunning tonight, Hija. Bagay na bagay sa iyo ang pangalang Valencia." "Salamat po, Don Ricardo," sagot ni Isabel. "You should be thankful.
patuloy ng matanda, sapat lang para marinig nilang tatlo. Isang hamak na probinsyana, ngayon ay nabubuhay na parang reyna. You are a very, very lucky girl. Naramdaman ni Isabel ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang sampal. Sa harap ng ibang tao, isa siyang Mrs. Valencia. Ngunit sa pamilyang ito, isa lang siyang tropeyo na napanalunan ng kanilang anak, isang paalala ng kanilang kayamanan at kapangyarihan. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng pagtatanggol, ngunit ngumiti lang ito at tinapik ang balikat ng kanyang ama. Lumayo si Isabel at nagtungo sa may bar para kumuha ng inumin. Doon, sa isang sulok, narinig niya ang usapan ng dalawang lalaking kasosyo ni Don Ricardo. Magaling ang mga bata ngayon, sabi ng isang matabang lalaki. Pero may isang bagong engineer sa kumpanya ng mga De La Torre. Grabe ang galing. Matapang. Sino yan? Tanong ng kasama nito. Santos ang apelyido. Mateo Santos. Ang kwento galing daw sa wala. Naging construction worker ng maraming taon bago nag-aral. Kaya alam niya ang bawat sulok ng industriya mula sa pinakababa. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, halos mabitawan ni Isabel ang hawak niyang kopita ng wine. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mateo Santos? Engineer? Imposible. Matalas yung batang yon, dagdag pa ng unang lalaki. Kung hindi mag-iingat itong si Marco, baka maagawan sila ng mga proyekto ng kumpanyang yon. Nanginginig na naglakad palayo si Isabel. Ang hangin sa loob ng kwartong iyon ay biglang naging mabigat, halos hindi siya makahinga. Nagpaalam siya kay Marco na masama ang kanyang pakiramdam at mabilis na umakyat sa kanilang silid. Pagkasara niya ng pinto, sumandal siya dito, ang dibdib ay malakas na kumakabog. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Baka nagkataon lang, maraming Mateo Santos sa mundo. Ngunit ang pagkabalisa ay hindi siya tinantanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga daliring binuksan ang internet browser. Mabagal, tila natatakot sa kung anong makikita, tinipan niya ang mga salitang iyon. Engineer Mateo Santos. Ilang sandali, lumabas ang mga resulta. Mga articles mula sa mga business websites, mga larawan mula sa LinkedIn, at doon sa pinakaunang larawan, nakita niya ito. Hindi na ito ang Mateo na payat at laging amoy araw. Ang lalaki sa larawan ay mas matipuno, mas seryoso ang mukha. Suot ang isang puting hard hat at polo shirt na may logo ng isang kilalang construction firm. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking, halos tapos ng gusali. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata ay may kislap ng kumpiyansa at determinasyon. Ang dating lalaking minamaliit niya dahil sa mga kalyo sa kamay ay siya na ngayong nagpapatayo ng mga gusaling babago sa itsura ng syudad. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa malambot na karpet ng walang tunog. Ngunit sa isip ni Isabel, ang ingay ng pagbagsak nito ay nakakabingi. Sinisira ang lahat ng kasinungalingan na binuo niya sa paligid ng kanyang perpektong buhay. Ilang taon matapos ang kanyang pagtatapos, si Mateo Santos ay hindi na lamang isang pangalan sa listahan ng mga bagong engineer. Siya na ang naging isa sa mga pinakamaasahang project engineer sa De La Torre Construction, isang kumpanyang hindi kasing laki ng mga higante sa industriya, ngunit kilala sa kalidad at integridad. Ang mga gusaling kanyang pinangasiwaan ay matatag na nakatayo, mga monumento ng kanyang dugo, pawis at mga pangarap. Isang umaga, ipinatawag siya ng kanyang boss at mentor, si Engineer De La Torre. Ang lamesa nito ay puno ng mga blueprints at mga dokumento. Sa gitna ng lahat, nakalatag ang isang folder na may nakasulat na Northgate Tower Project. Mateo, umupo ka, sabi ng matandang engineer. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. This is it. Ito na yung proyektong maglalagay sa atin sa mapa, the Northgate Tower. A 50-story mixed-use building in the heart of the city.
Kung makukuha natin to, this will be a game changer for the company. Tiningnan ni Mateo ang mga paunang plano, ang laking proyekto, ang hirap, ang puyat, ang lahat ng sakripisyo ay tila nagbunga para sa pagkakataong ito. Kaya natin to, sir, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng determinasyon. Nagumpisa ang kanilang paghahanda. Araw at gabi, ang team ni Mateo ay nag-aral sa bawat detalye ng bid. Gumawa sila ng mga presentasyon, mga kalkulasyon at mga panukalang disenyo. Si Mateo mismo ang nanguna sa lahat. Ang kanyang karanasan bilang isang construction worker ay nagbigay sa kanila ng kakaibang lamang alam niya kung ano ang praktikal, kung ano ang posible at kung saan maaaring makatipid ng hindi isinasakripisyo ang kalidad. Isang linggo bago ang final presentation sa mga investors, inilabas ni Engineer De La Torre ang listahan ng mga kumpanyang kasali sa bidding. Malalaki ang kalaban natin, sabi nito habang binabasa ang listahan. Acosta Builders, Imperial Construction at uminto ito saglit, Valencia Corporation. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, naramdaman ni Mateo ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Valencia, ang pangalang sumira sa kanya, ang pangalang nagtulak sa kanya na bumangon. Biglang bumalik ang lahat ang itsura ni Isabel habang tumatalikod, ang yabang sa busina ng mamahaling sasakyan, ang sakit. Mateo, okay ka lang? Tanong ni Engineer De La Torre. Napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tumango si Mateo, pilit na pinakalma ang kumakabog niyang dibdib. Okay lang po, sir. Lalo ko lang pong gagalingan. Dumating ang araw ng pagtutuos. Ang boardroom ng mga investors ay malawak, malamig at nakakakaba. Ang mahabang lamesa ay gawa sa makintab na kahoy at ang mga upuan ay balot sa itim na katad. Nandoon na ang lahat ng kinatawan ng bawat kumpanya. Si Mateo, suot ang kanyang pinakasimpleng business attire, ay tahimik na nakaupo kasama ang kanyang team, nire-review ang kanyang mga nota. Biglang bumukas ang pinto, pumasok ang grupo mula sa Valencia Corporation. Sa unahan, naglalakad si Don Ricardo Valencia at sa likod nito, mayabang na nakasunod si Marco. Mas tumangkad ito, mas lumapad ang katawan, suot ang isang suit na halatang libo-libo ang halaga. Ang ngiti nito ay pareho pa rin isang ngiting mapagmaliit. Kasama nila ang isang babaeng pamilyar, ngunit hindi si Isabel. Naglakad si Marco palibot ng lamesa, kinakamayan ang ibang mga kakumpetensya. Nang mapadaan ito sa pwesto nila, tumingin ito kay Engineer De La Torre, ngunit tila hindi napansin si Mateo. Nagsimula ang presentasyon. Unang nag-ulat ang ibang kumpanya at pagkatapos, tinawag ang Valencia Corporation. Si Marco ang tumayo sa harapan, magaling siyang magsalita, puno ng kumpiyansa. Ngunit alam ni Mateo na puro salita lang ang lahat. Maraming teknikal na detalye ang kanyang pinalusot. Pagkatapos ni Marco, ang De La Torre Construction na ang tinawag. Si Mateo ang tumayo. Habang naglalakad siya papunta sa harapan, dumaan siya sa tapat ni Marco. Tinitigan siya nito at sa unang pagkakataon, nagkunwari itong nagulat. Sandali, sabi ni Marco, sapat na malakas para marinig ng lahat. Parang pamilyar ka sa akin. Do I know you? Lahat ng mata sa silid ay napunta kay Mateo. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mukha. Ito na yon, ang sandaling kinatatakutan niya. Tinaasan ni Marco ng kilay, nag-iisip. Sabi nito na may kasamang pag-snap ng daliri. Santos, tama. Naalala ko na, ikaw yung kantero, di ba? Sa isa sa mga site namin dati. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Ang insulto ay malinaw. Isang pagpapamukha na kahit anong suotin niya, sa mata ni Marco, isa pa rin siyang hamak na trabahador. Nakita ni Mateo ang pag-aalala sa mukha ng kanyang mga kasamahan. Huminga ng malalim si Mateo.
Tinitigan niya si Marco ng diretsyo sa mga mata. Hindi galit, hindi takot, kundi may kalmadong katatagan. Opo, sir, sagot ni Mateo. Ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Nagsimula po ako bilang isang trabahador. Huminto siya saglit, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita. At dahil po nagsimula ako sa pinakababa, pagpapatuloy niya, ang tingin ay lumibot sa mga investors. Mas naiintindihan ko ang bawat ladrilyo at bawat sako ng semento sa isang proyekto kaysa sa kahit kanino man sa silid na ito. Isang mahinang pagtango ang nakita niya mula sa isa sa mga matatandang investors. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay bahagyang naglaho, napalitan ng inis. Nagsimula si Mateo sa kanyang presentasyon. Bawat salita niya ay may bigat. Bawat datos na kanyang ipinakita ay suportado ng karanasan. Hindi siya nagbenta ng pangarap. Nagbenta siya ng realidad, ng isang planong posibleng gawin at matatag. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, nagkaroon ng question and answer portion. Doon na ginamit ni Marco ang kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod ang mga tanong ng kanyang mga tauhan, mga tanong na sobrang teknikal at halos imposibleng sagutin sa lugar na iyon. Mr. Santos, sabi ng isang legal counsel ng Valencia, maaari niyo bang ibigay sa amin ang kumpletong soil analysis report at ang inyong 30-year structural integrity projection bago matapos ang araw bukas? Isang imposibleng hiling, ang mga dokumentong iyon ay nangangailangan ng ilang linggo para ihanda. Alam ni Mateo na ito ay isang patibong. We will do our best, kalmadong sagot ni Mateo. Kinagabihan, hindi natulog ang buong team. Nag-overtime sila, naghanap ng mga datos at gumawa ng mga report. Nagawa nilang tapusin ang lahat at naisumite bago ang deadline. Pagod na pagod, ngunit puno ng pag-asa. Kinabukasan, habang nasa opisina sila at hinihintay ang resulta, tumunog ang telepono ni Engineer De La Torre. Hello? Yes. Ano? Pero bakit? Sige, salamat. Ibinaba ni Engineer De La Torre ang telepono. Ang mukha ay hindi maipinta. Tumingin ito kay Mateo. Wala na tayo sa bidding, sabi nito. Ang boses ay mabigat. Na-disqualify tayo. May technical error daw sa pag-file natin ng mga supplementary documents kaninang umaga. Alam ni Mateo. Hindi iyon technical error, isa iyong sabotaye, isang galaw na galing sa anino, isang patunay na sa mundong ito ang kapangyarihan ay mas madalas na nananalo kaysa sa katwiran. Tumingin si Mateo sa bintana, sa mga gusaling na itayo sa paligid. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay parang naglaho sa isang iglap, tinangay ng maruming laro ng isang taong hindi pa rin nagbabago. Ang balita ng kanilang pagkaka-disqualify ay kumalat sa opisina na parang isang malamig na hangin. Ang masiglang pag-asa na namayani sa loob ng ilang linggo ay biglang napalitan ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Walang gustong magsalita. Ang bawat isa ay nakayuko sa kanilang mga lamesa, nagkukunwaring abala, ngunit ang bigat ng pagkabigo ay ramdam na ramdam sa hangin. Si Mateo ang pinakatinamaan sa lahat. Para sa kanya, hindi lang ito isang proyektong nawala. Ito ay isang personal na pagkatalo. Pinapasok niya ang laban na ito ng may pag-asa, ngunit sa huli ipinamukha sa kanya ng tadhana na ang mga tulad ni Marco Valencia pa rin ang laging nananalo. Pumasok sa kanyang opisina si Engineer De La Torre. Ang mukha ay mas pagod kaysa dati. Mateo, sabi nito, umupo sa silyang nasa tapat niya. Alam nating pareho kung anong nangyari, dinaya tayo. Hindi sumagot si Mateo. Dahil sa pagkawala ng Northgate Project, mahihirapan ang kumpanya pagpapatuloy ng matanda. Ang inaasahan nating kita mula doon ay gagamitin sana natin para sa mga susunod na proyekto. Dahil dito, baka kailangan nating magbawas ng tao. Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Mateo.
Bigla niyang nakita ang mga mukha ng kanyang team, ang mga batang engineer na puyat kasama niya, ang mga draftsman na ibinuhos ang lahat ng kanilang galing. Sila, na walang kinalaman sa personal niyang nakaraan, ay madadamay dahil sa kanya, dahil sa paghaharap nila ni Marco. "Sir, ako po ang may kasalanan," mahinang sabi ni Mateo. "Kung hindi dahil sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo, Mateo," putol ni Engineer De La Torre. "Lumaban ka ng patas. Sa mundong ito, hindi laging sapat yun." Tumayo ang matandang engineer at tinapik siya sa balikat bago umalis. Ngunit ang bigat ng responsibilidad ay nanatili, mas mabigat pa sa anumang sako ng sementong pinasa niya noon. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Mateo. Nagpunta siya sa isa sa mga kasalukuyan nilang proyekto, isang gusaling nasa kalagitnaan pa lang ng pagtatayo. Umakyat siya hanggang sa pinakatuktok sa ika-20 palapag kung saan ang mga bakal at hindi pa tapos na pader ay nakabuyangyang sa kalangitan. Naupo siya sa gilid ng isang biga, ang kanyang mga paa ay nakalambitin sa ere. Sa ilalim niya, ang mga ilaw ng syudad ay parang isang dagat ng mga bituin. Ang mga gusaling dati nagbibigay sa kanya ng inspirasyon ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Para saan ang lahat ng ito? Bulong niya sa hangin. Para saan ang 5 taon ng puyat at pagod? Para saan ang pagtitiis na makasabay sa mga kaklasing mas bata sa kanya? Para lang ba mapatunayan sa sarili na kaya niya? O, sa kaibuturan ng kanyang puso, isa lang itong mahabang paghihiganti. Isang paghihiganti na sa huli ay siya pa rin ang talo at mas malala na kadamay pa ng ibang tao. Ang mga salita ni Isabel ay bumalik sa kanya, masakit at malinaw. Hanggang dito na lang ba tayo? Baka tama siya, baka kahit anong gawin niya, isa lang siyang construction worker na nagpumilit umakyat sa isang mundong hindi para sa kanya. Baka ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Mag-isa kayata? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Lumingon si Mateo, nakatayo sa hindi kalayuan si Clara, may hawak na 2 bote ng tubig. Paano siya nahanap nito dito? Tinanong ko si Mang Guard sa baba. Sabi ko, "May kailangan lang akong iabot sa engineer nyo," sabi ni Clara na parang nabasa ang kanyang isip. Dahan-dahan itong lumapit at naupo sa tabi niya, hindi natatakot sa taas. Inabot nito sa kanya ang isang bote ng tubig. Katahimikan. Hindi ito nagtanong kung anong problema, hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong damhin ang kanyang kalungkutan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. "Natalo kami," sabi ni Mateo sa wakas. Binabasag ang katahimikan. Lahat ng pinagirapan namin, nawala lang. Tumango si Clara, ang tingin ay nasa mga ilaw ng syudad. "Noong unang beses kitang nakitang lasing sa karinderya," pagsisimula ni Clara, "nakita ko ang isang taong nawalan ng lahat dahil ipinagkatiwala niya ang kanyang mundo sa iba. Ngayon, lumingon ito at tinitigan siya. Nakikita ko ang isang taong pagod dahil ipinaglaban niya ang sarili niyang mundo." Huminga ng malalim si Clara. Ang tagumpay, Mateo, ay hindi sa pagkapanalo sa proyekto. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagbangon mo mula sa pagkakadapa 5 taon na ang nakalipas. Yun na yun, panalo ka na noon pa. Ang mga salita ni Clara ay simple, ngunit tumagos ito sa puso ni Mateo. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng pagdududa, ang simpleng pananaw ni Clara ang nagbigay sa kanya ng liwanag. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Si Engineer De La Torre. "Hello, sir." "Mateo, nasaan ka?" Ang boses ng kanyang boss ay hindi na mabigat. Mayroon itong halong pagkasabik at pagtataka. "May tumawag sa akin, si Mr. Tan, isa sa mga major investors ng Northgate Tower. Nakita niya lahat kanina. Hindi siya kontento sa nangyari. Gusto kanyang makausap, tayong dalawa. Isang private meeting bukas ng umaga."
Natigilan si Mateo. Po, bakit daw po? Hindi ko alam. Ang sabi lang niya, I was impressed with your engineer's honesty and expertise. I want to hear more from him. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono sa isang maliit na portable television ng mga security guard sa ibaba, isang balita ang biglang pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang boses ng news anchor ay seryoso at kagyat. Breaking news, ang Valencia Corporation, isa sa mga higante sa construction industry, ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa mga aligasyon ng malawakang pandaraya at ghost projects. Ayon sa isang source, ang kumpanya ay nalulunod sa pagkakautang. Napatingin si Mateo kay Clara, ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ang mundo na akala niya ay gumuho sa kanyang paanan ay bigla na lang yumanig, at sa pagyanig na iyon, tila may isang bagong pinto na biglang bumukas. Ang mga salita ng news anchor sa telebisyon ay tila naging isang malayong ugong na lang. Si Mateo ay nakatitig kay Clara. Ang kanyang isip ay pilit na pinoproseso ang dalawang magkasabay na lindol na yumanig sa kanyang mundo. Ang tawag ni Engineer De La Torre at ang balita tungkol sa pagbagsak ng Valencia Corporation, ang lahat ay tila isang panaginip na napakabilis ng pangyayari. Mateo, mahinang tawag ni Clara, ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa braso nito. Ayos ka lang? Doon lang bumalik sa realidad si Mateo. Tumingin siya sa kanyang cellphone pagkatapos ay sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mundong ilang minuto lang ang nakalipas ay tila gumuguho sa kanyang paanan. Ngayon ay parang inilalatag na muli para sa kanya sa isang paraang hindi niya kailanman inasahan. Kinabukasan, sa isang opisina na gawa sa salamin at bakal sa pinakatuktok ng isang gusali sa Makati, hinarap nila ni Engineer De La Torre si Mr. Tan. Si Mr. Tan ay isang matandang Chinoy na may malalamig ngunit matatalas na mga mata. Hindi ito maraming salita. Ayoko ng paligoy-ligoy. Pagsisimula ni Mr. Tan, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang malawak na lamesa. Nakita ko ang presentasyon ninyo. Nakita ko rin ang presentasyon ng Valencia. Ang sa kanila ay puro porma. Ang sa inyo may substansya. Tumingin ito ng diretso kay Mateo. Nakita ko kung paano kanya sinubukang ipahiya, Mr. Santos. At nakita ko kung paano mo iyon sinagot. Hindi ka nagalit. Nagsalita ka lang ng totoo, sabi ni Mr. Tan. I don't invest in presentations, I invest in people. And I see a builder in you, not just an engineer. Huminga ng malalim si Mr. Tan, bumagsak ang Valencia, nakuha nila ang proyekto sa Pandaraya at ngayon suspendido ang lahat. Pero ayokong mamatay ang proyektong ito. Ang alok ko, sabi nito, ang bawat salita ay may bigat, ay simple lang. Ibibigay ko ang buong kontrata ng Northgate Tower sa De La Torre Construction, ngunit may isang kondisyon. Nagkatinginan si Mateo at si Engineer De La Torre. Kayo ang magpapatuloy ng proyekto, kayo ang lilinis sa gulo na iniwan nila. At ikaw, Engineer Santos, ang gusto kong personal na mamahala sa lahat. Ang alok ay nakakabigla. Ang proyektong ipinagkait sa kanila ay inilalatag ngayon sa kanilang harapan na parang isang handog. Ang kapangyarihan na dating ginamit para durugin sila ay ipinapasa ngayon sa kanilang mga kamay. Tinatanggap po namin, sagot ni Engineer De La Torre. Bago pa man makapagsalita si Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Paglabas nila ng gusaling iyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Pagbalik sa opisina, ang balita ay sumabog na parang isang napakagandang paputok. Ang katahimikan ng pagkabigo ay napalitan ng sigawan ng tuwa at tagumpay. Ang mga empleyadong inakala nilang mawawalan ng trabaho ay biglang naging parte ng pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng kanilang kumpanya. Lahat ay bumabati kay Mateo. Tinatapik siya sa balikat, kinakamayan, tinatawag siyang boss at sir.
Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang bagay lang ang nasa isip ni Mateo. Kinagabihan, sa halip na sumama sa selebrasyon ng opisina, nagtungo siya sa karinderya ni Clara. Naabutan niya itong nag-aayos ng mga upuan, handa ng magsara. Balita ko, may bago tayong bayani sa syudad. Nakangiting sabi ni Clara, hindi na nagulat sa kanyang pagdating. Ngumiti si Mateo. Narinig mo na pala. Buong araw laman ng balita ang pagbagsak ng Valencia at ang pagsalo ng isang up-and-coming firm sa Northgate Tower. Sabi ko sa sarili ko, kilala ko yung engineer niyan, biro ni Clara. Umupo si Mateo sa paborito niyang pwesto. Ang lahat ng nangyari sa maghapon ay parang isang pelikula. Ang kapangyarihan, ang respeto, ang tagumpay. Ito ang mga bagay na minsan niyang inasam na maipakita kay Isabel. Ngunit ngayon na hawak na niya ang mga ito, iba ang kanyang nararamdaman. May kulang o baka naman mayroon ng iba na pumuno sa puwang na iyon. Clara, sabi niya, seryoso ang boses. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sa paniniwala mo sa akin, kahit noong ako mismo hindi na naniniwala sa sarili ko. Lumapit si Clara at naupo sa tapat niya. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. Masaya ako para sa iyo, Mateo. Sobrang saya ko, sabi nito. Pero gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko para sa iyo. Nandoon na yon noong inaayos mo yung bubong ko na puro kapagrasa at alikabok. Hindi yun na bago ngayon na pangalan mo na ang nasa blueprint ng pinakamataas na gusali. Natigilan si Mateo. Ang pag-amin ni Clara ay direkta, tapat at walang hinihintay na kapalit. Iyon ang mga salitang hindi niya kailanman narinig, ngunit iyon pala ang mga salitang pinakahihintay ng kanyang puso. Ito ang pagkilalang hindi nakabase sa tagumpay o sa pera, kundi sa pagkatao niya. Bago pa man makasagot si Mateo, nagring ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi nakarehistro. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang mahinang paghinga. Hello? Sino to? Ulit ni Mateo. Mateo? Isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na halos kinalimutan na niya ang tunog, ngunit ang boses na ito ay iba. Wala na ang dating lamig at kumpiyansa. Ngayon, ito ay basag at nanginginig. Si Isabel, paano mo nakuha ang numero ko? Malamig na tanong ni Mateo. Nagtanong-tanong ako. Sagot nito, halos pabulong na. Mateo, nakikiusap ako. Kailangan kitang makausap. Hindi sumagot si Mateo. Ang galit na akala niya ay matagal nang nawala ay biglang bumalik, ngunit may kasama itong awa. Please, Mateo. Pagpapatuloy ni Isabel, ang boses ay malapit ng umiyak. Kailangan kitang makausap tungkol sa lahat. Nakatitig lang si Mateo sa kawalan, hawak ang telepono. Ang babaeng nag-iwan sa kanya noong nasa pinakababa siya ay siya namang tumatawag ngayon na nasa pinakatuktok siya. Ang mundo ay tunay ngang bumaliktad. Ang hangin sa loob ng coffee shop ay amoy kape at matatamis na pastries. Ito ay isang lugar na simple at hindi magarbo, malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas puntahan ng mga tulad ni Isabel. Ito ang pinili ni Mateo. Gusto niya na ang kanilang huling pag-uusap ay mangyari sa isang lugar na neutral, isang lugar na walang bahid ng kanilang nakaraan o ng kanyang kasalukuyan. Dumating si Isabel ng ilang minuto pagkatapos niya. Kung hindi niya pa narinig ang boses nito sa telepono, baka hindi na niya ito nakilala. Wala na ang babaeng nakasuot ng seda at alahas. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakasuot ng simpleng pantalon at blusa. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Wala siyang suot na makeup, kaya kitang-kita ang pamumugto ng kanyang mga mata at ang lungkot na bumabalot sa kanyang mukha. Para siyang bumalik sa itsura niya noong sila pa, ngunit wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Naupo ito sa silyang nasa tapat niya.
Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tinitingnan lang nila ang isa't isa. Si Mateo ay kalmado, pinagmamasdan ng babaeng minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili. Si Isabel naman ay hindi makatingin ng diretso, ang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. "Salamat sa pagpunta mo," basag ni Isabel sa katahimikan. Ang boses ay mahina. Hindi sumagot si Mateo. Hinintay lang niya itong magpatuloy. "Narinig ko ang lahat ng nangyari," sabi ni Isabel. "Sa Valencia at sa'yo. Congratulations, Mateo." May pait sa huling salita. Isang pag-amin sa isang tagumpay na minsan niyang inakalang hindi nito maaabot. "Hindi ako pumunta dito para marinig yan," malamig na sagot ni Mateo. "Ano ang kailangan mo, Isabel?" Napayuko si Isabel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa lamesa. "Gusto kong humingi ng tawad," sabi niya. Ang boses ay basag na. "Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, Mateo, patawarin mo ako." Ikinuwento niya ang lahat. Ang buhay na akala niya ay perpekto, ang pagmamaliit sa kanya ng pamilya Valencia, ang pagkontrol ni Marco sa bawat kilos niya, ang kalungkutan sa loob ng isang gintong hawla. "Inakala ko kapag nakuha ko ang lahat ng yon, magiging masaya ako," sabi niya habang umiiyak. "Pero habang tumatagal, lalo ko lang nare-realize kung ano ang binitawan ko. Binitawan ko ang nag-iisang taong totoong nagmahal sa akin para sa mga bagay na ngayon ay wala na rin." Nang bumagsak ang Valencia Corp, iniwan siya ni Marco. Sinisi siya nito sa lahat, sinabing malas siya. Ang lahat ng kayamanan, ang mansyon, ang mga alahas ay kinuha ng mga bangko. Ngayon, wala na siyang kahit ano. Nakinig lang si Mateo, walang emosyon ang kanyang mukha. Ang sakit na minsan niyang naramdaman ay parang isang lumang sugat na naghilom na. May peklat pa, pero hindi na kumikirot. "Patawad, Mateo," ulit ni Isabel. Kung may pagkakataon pa sana." Bago pa man matapos ni Isabel ang kanyang sasabihin, isang malakas na boses ang pumutol sa kanila. "So, nandito ka pala." Lumingon sila pareho. Nakatayo sa hindi kalayuan si Marco. Ang itsura ay mas gulo kaysa dati. Ang mamahalin niyang suit ay gusot, ang buhok ay hindi maayos at may amoy ng alak na nagmumula sa kanya. "Bumabalik ka sa basurahan?" sabi ni Marco. Ang tingin ay puno ng galit, nakaturo kay Mateo. "Pagkatapos ng lahat, sa isang hamak na construction worker ka pa rin tatakbo?" "Marco, umalis ka na," pakiusapin ni Isabel, napatayo. "Bakit? Anong gagawin mo?" hamon ni Marco. Lumapit sa kanilang lamesa. Tumingin ito kay Mateo. "Dahil sa'yo to. Kung hindi ka sumulpot, kung hindi ka naging bida-bida, hindi sana to mangyayari." Itinukod ni Marco ang kanyang mga kamay sa lamesa, inilapit ang mukha kay Mateo. "Akala mo ba dahil hawak mo na ang proyekto, mas angat ka na sa akin? Isang beses na basura, basura pa rin." Hindi kumibo si Mateo. Nakaupo lang siya, kalmadong tinitingnan si Marco sa mga mata. Ang katahimikan niya ang mas lalong nagpagalit kay Marco. "Sumagot ka!" sigaw ni Marco, handa ng manuntok. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Mas matangkad siya ngayon kay Marco, ang katawan niya, na hinubog ng maraming taon ng mabibigat na trabaho, ay mas matipuno. Tiningnan niya si Marco, hindi nang may galit, kundi nang may awa. "Tapos na tayo, Marco," sabi ni Mateo sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat na hindi matitinag. "Wala ka ng kapangyarihan sa akin, wala ka ng epekto." Pagkatapos ay lumingon siya kay Isabel. Nakita niya ang takot at pag-asa sa mga mata nito. Naghihintay ito, umaasa. "Pinapatawad na kita, Isabel," sabi ni Mateo. At sa bawat salitang binitawan niya, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. "Hindi para sa iyo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko, para tuluyan ko nang maisara ang librong ito. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan," dagdag niya.
Ang kaligayahang hindi nakabase sa pera o sa sinasabi ng ibang tao, kundi sa pagtanggap mo sa kung sino ka talaga. Kumuha si Mateo ng pera mula sa kanyang wallet at maingat na inilapag sa lamesa, sapat na bayad para sa 3 kape. Para sa inyo, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naglakad siya papalayo, hindi mabilis, hindi mabagal. Isang lakad ng isang taong alam na kung saan siya pupunta. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, narinig niya ang paghikbi ni Isabel at ang pagmumura ni Marco. Ngunit hindi siya lumingon. Kahit isang beses. Paglabas niya ng coffee shop, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Tapos na, sa wakas, tapos na. Lumipas ang ilang buwan. Ang kalye kung saan dating nakatayo ang scaffolding ng Northgate Tower ay puno na ngayon ng aktibidad. Ang gusali, na minsan ay naging simbolo ng kabiguan para kay Mateo, ay nakatayo na ngayon ng matayog at marilag. Ang salamin nitong mga bintana ay sumasalamin sa asul na kalangitan. Malapit nang matapos, nakatayo si Engineer Mateo Santos sa ika-50 palapag, suot ang kanyang puting hard hat. Mula sa itaas, ang syudad ay parang isang malawak na mapa ng mga pangarap. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam. Bawat isa ay may sariling destinasyon. Dati, isa lang siya sa mga langgam na iyon, gumagapang araw-araw para lang mabuhay. Ngayon, siya ang isa sa mga nagtayo ng bundok na kanilang tinitingala. Sir Mateo, tawag ng isa sa kanyang mga foreman. Ready na po para sa final inspection ng penthouse. Sige, susunod ako, sagot ni Mateo. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang paggalang sa boses ng kanyang mga tauhan ay hindi na bago, ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng pasasalamat sa kanyang puso. Sila ay hindi lang mga tauhan, sila ay kanyang team, mga kasama sa pagbuo ng isang pangarap na gawa sa bakal at semento. Habang naglalakad siya sa pasilyo, dumaan siya sa kanyang pansamantalang opisina sa site. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, sa ilalim ng isang paperweight, may isang sobre, isang liham na dumating noong 1 linggo pa, galing sa probinsya, galing kay Isabel. Binuksan niya ito noong natanggap niya. Maikli lang ang sulat. Ikinuwento ni Isabel na umuwi na siya sa kanilang bayan at nagsimula ulit bilang isang guro sa isang maliit na pampublikong paaralan. Sinabi niyang natagpuan na niya ang kapayapaan, hindi sa yaman, kundi sa pagtulong sa mga bata. Sa dulo ng sulat, muli siyang nagpasalamat at hiniling na sana ay maging masaya si Mateo. Binasa ito ni Mateo ng 1 beses at pagkatapos ay maingat na itinago sa sobre. Wala ng bigat, wala ng galit. Isa na lang itong paalala ng isang kabanata ng kanyang buhay na nagturo sa kanya ng napakaraming aral. Pagkatapos ng kanyang trabaho, sumakay si Mateo sa kanyang pick-up truck. Hindi ito bago at hindi rin mamahalin, ngunit maaasahan tulad niya. Maaari na siyang bumili ng isang magarang sasakyan o ng isang condominium unit sa isa sa mga gusaling itinayo niya, ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Nagmaneho siya palayo sa sentro ng syudad, palayo sa ingay at sa matatayog na gusali. Ang kanyang destinasyon ay isang pamilyar na kalye sa isang mas tahimik na bahagi ng lungsod. Iparada niya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang maliit na gusali na may malaking signboard na nakasulat, Clara's Kitchen, Karinderya, Restaurant. Ang dating maliit na karinderya na may bubong na yero ay mas malaki na ngayon at mas maganda, 2 palapag na ito, na may mga mesang gawa sa kahoy at mga halaman sa bawat sulok. Ang dating tapat na customer ng karinderya ay isa na ngayon sa mga may-ari nito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng bagong lutong sinigang at ng masayang kwentuhan ng mga customer. Sa likod ng counter, nakita niya si Clara, abala sa pag-aasikaso ng mga order. Nakasuot ito ng simpleng apron
Ang buhok ay nakapusod, ngunit para kay Mateo, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara, isang ngiting nagpapawi sa lahat ng pagod sa katawan ni Mateo. "Engineer, nandito ka na pala," sabi nito. "Sakto, kaluluto lang ng paborito mo." Nilapitan siya ni Mateo. Kinuha niya ang isang malinis na apron na nakasabit sa dingding at isinuot ito. "Ako na dyan," sabi niya, at pumwesto sa tabi ni Clara para tulungan itong magbalot ng mga take-out orders. Napangiti ang mga matatandang customer na nakakakilala sa kanila. Para sa kanila, normal na tanawin na iyon ang bigating engineer ng pinakamalaking proyekto sa syudad na nagiging isang simpleng tagasilbi pagdating sa restaurant ng kanyang mahal. Nang humupa na ang mga tao, magkasama silang naupo sa isang mesa sa sulok. Sabay silang naghapunan, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanilang araw. Ang mga kwento ni Mateo ay tungkol sa structural integrity at mga building permits. Ang mga kwento ni Clara ay tungkol sa isang customer na nakalimot ng bayad at sa bagong recipe na sinubukan niya. Magkaibang mundo, ngunit sa kanilang pagitan, perpektong nag-uugnay. Malapit nang matapos ang North Gate, sabi ni Mateo. "Anong pakiramdam?" tanong ni Clara. Nag-isip si Mateo. Masaya. Parang misyon na natapos. Tumingin siya sa paligid ng restaurant sa bawat upuan at lamesa na pinaghirapan nilang itayo. Tumingin siya kay Clara sa mga mata nitong laging puno ng pag-unawa at pagmamahal. Pero alam mo, pagpapatuloy niya, ang pagtatayo ng gusali may blueprint, sinusundan mo lang. Ang pagtatayo nito, itinuro niya ang kanilang munting restaurant, ang kanilang buhay, walang blueprint. Araw-araw, sabay nating ginagawa, mas mahirap, pero mas masaya. Inabot niya ang kamay ni Clara at pinisil ito. Ang mga kamay nito na dati magaspang dahil sa pagtatrabaho ay mas makinis na ngayon, ngunit naroon pa rin ang init. "Dito," bulong niya, "dito ako umuuwi." Pagkatapos nilang magligpit, magkasama silang umakyat sa ikalawang palapag sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na apartment. Mula sa bintana sa malayong distansya, tanaw nila ang kumikinang na tuktok ng Northgate Tower, isang diamante sa gitna ng kadiliman. Niyakap ni Mateo si Clara mula sa likod. Isinandal nito ang ulo sa kanyang dibdib. Magkasama nilang pinanood ang mga ilaw ng syudad. Hindi niya nakuha ang babaeng pinangarap niyang bigyan ng mundo. Sa halip, natagpuan niya ang isang babaeng kasama niyang binuo ang sarili nilang mundo. Isang mundong hindi kasing laki o kasing kinang, ngunit isang mundong totoo, matatag at puno ng pagmamahal. Isang mundong tinatawag niyang tahanan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Mateo at Clara. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ang ating mga bida. Ang bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang kwento ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang pagsulat sa istorya ni Mateo ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang pagkadapa, at higit sa lahat ang kanyang hindi matatawarang lakas upang muling bumangon. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais kong iparating na ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa bawat pagkabigo. Nais kong ipaalala na ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan at kapayapaan ng puso. At ang tunay na pag-ibig ay hindi laging enggrande o marangya. Madalas, ito ay tahimik na dumarating sa anyo ng isang mainit na sabaw sa malamig na gabi o isang taong naniniwala sa atin kahit tayo mismo ay sumusuko na. Ano ang aral na inyong napulot sa kwento ni Mateo? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
nananabik akong mabasa ang bawat isa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal, pag-ibig, sa likod ng Jolua.